Amen. Panginoon, salamat Panginoon sa pagtipon mo sa amin online. Salamat Panginoon sa pag-bless mo. Bagamat ngayon po ay umuulan, ngunit alam namin Panginoon na lahat ito ay pagpapala mo, lahat ito ay provision mo. Lahat po ito ay ikaw po Panginoon ang siyang nag-provide, nag-bless, nagbigay. At anuman yung mga pinagdadaanan namin, Panginoon, na alam namin that all things work together for good to us that love you. Uh, you are showing us, Lord, pinapakita mo sa amin araw-araw ang galaw ng iyong spirito. Ngayon po, ang galaw ng spirito ay ang paghahayag, pagre-reveal. It is uh, an uncovering of the truth, and the spirit is adjusting. Um, we know, Lord, that uh, it is love that carries us, Lord. But now that we have run so far in this flow of the Spirit, Lord, let us understand that sometimes we need to be wise with our love. You have taught us, Lord, so much, Lord. Now we need to always, every day, we need to be wiser, to be able to uh, work through uh, what we are seeing right now. So long, Lord, that you have blessed us with so much, and yet there are so many. There are so many that is misusing, mistreating, misinterpreting. Uh, always, always. There's so many people that is using the present flow, the present understanding to use it to be suitable only to them. Uh, Thank you, Lord, that you have revealed this to us. That's why Jesus Christ, when he was here 2,000 years ago, Lord, you have written the scripture that he has uh, grown in knowledge and wisdom and in favor of God and men. As he was maturing, he is coming to an understanding of how uh, human nature works. And not everyone, not everyone is uh, using this understanding. Uh, Not everyone is using this understanding to accomplish its true purpose. We come to understand, Lord. Thank you, Lord. May you
may you guide your servant right now as I open this message of understanding, how we digest and how properly we need to properly understand the message, the flow of the Spirit. We need to chew this message properly so that we can have a better digestion, not to be always in a hurry, to just listen and just take it for granted. For a person, if we take this lightly without digesting it, we will end up um, experiencing indigestion, and we cannot digest the message properly. Lord, help us, Lord, to take our time to understand, to enjoy the texture, the taste, the beauty of this present message as we are eating the book. It is sweet in our mouths but bitter in our belly. If we don't appreciate, understand, make effort to understand and break down the message properly, Lord, it will eventually be bitter to our belly. But right now, if we understand it properly, we chew it properly. We take our time to enjoy the texture, the flavor, the aroma, everything about the message as we are eating it. It will become sweet in our bellies as well. So, Lord, thank you, Lord, for giving us this understanding. Always, Lord, always, whatever are the physical, financial needs of each one of us, always um, provide and bless us, Lord, with everything that we need. Continually, I am continually praying for Pastor Ed um, on his physical condition. May you touch him, Lord. Restore unto him the strength, uh, the joy of of his salvation, and may he regain his strength and healing, Lord. Also, I continually pray for comfort for Sister Linda and family. Uh, Continually bless her, Lord, with good strength, and Sister Leah in everything, in all her activities, to everyone, Lord. Continually bless each one of us. Sister Julie in her activities, Brother Perry, safeguard him. Sister Rebecca, watch over her as she teaches and guide children in school. Sister Marisa on her previous birthday. Thank you, Lord, for Thanksgiving, for birthday celebration. Brother Alex in his work. Sister Jinky, continually bless her, Lord, in all of her activities, especially our loved ones, senior citizens, Lord. Always, always watch over everyone, whatever are our needs. Bless them, guide them. Also to my niece who is hospitalized. Thank you, Lord, for your continuous healing. We can see, Lord, that she is already healed, Lord. Thank you, Lord, for your blessings, Lord, of alertness, and uh, thank you, Lord, for your provision and blessings. Um,
Guide us, Lord, on our activities later, on our travels, on our visitation to the hospital. All of these activities, Lord, that is part of life. Guide us, protect us, and shower your overflowing uh, financial blessings to all of us, Lord. Thank you, Lord, for everything. All these we pray in mighty name of our Lord and Savior in Jesus Christ's name. Amen. Amen. So let's look at our verse for today. As we can see, um, the Spirit is leading us um, on a wiser path. Yes, love is uh, the single most powerful energy that is able to touch and save whole humanity, the whole universe, all creation. And yet, if creation or if humanity uh, themselves, if they continue on doing uh, selfish things, focusing only their love for only for themselves or for a certain group only, we can see that uh, that is uh, will only be beneficial to a number of elite people, and the rest of humanity will suffer, will bear the burden. Uh, we don't want that kind of world. We want everyone to enjoy the fruits of the labor of their hands. And yet, right now, we can see that all around us, it's so many people, especially the people in power, they're abusing the responsibility that the people has given them. So we need to be wise, especially in the times that we know we are able to know that there is no power on earth or in the spiritual realm that is able to take over a person's freedom. But there are so many misguided uh, people. They use they use their position, they use their money, they use their power to manipulate people into depending upon them, and therefore using them for their own benefit. There's so many right now, so many people who used our kindness, our love, our care, our compassion, and twist them into so many horrible misunderstandings. So we need to be wise, especially um, in this generation, because the next generation is going to inherit all these problems. So this is just my way of trying
to share to us all. Yes, this is the time of inclusivity, yes, but make sure that you are the one, the Spirit is the one that is in control of that inclusivity. When in the process of being inclusive, we encounter people that becomes a bad influence, a or they try to twist the truth to be in favor only for themselves or for a selected group or people, then it's not anymore the beauty of that understanding fades. It becomes something stagnant. It becomes something destructive when they start to twist that beautiful understanding, that beautiful revelation, and try to twist it so that it only favors themselves or a selected group of people, then uh, it um, it's like in the seven church ages, the move of the Holy Spirit is being tied down by these misunderstandings. And if we let them, they will eventually, history will eventually repeat itself. And what's happened in the seven church ages when what did what is that force that has tied down the move of the Spirit? It is the man-made doctrines. So all these misunderstandings, when people try to align the message, the flow of the Spirit for its present moment, try to align it a certain way that only favors a certain group, a certain people, a certain individual only, and they look up to a person only, then that is denomination, then that is a man-made doctrine. When the flow of the Spirit, when we share the flow of the Spirit, we may get into political things, but we are not focused on the person. The Spirit will use persons and politicians, yes, but we are not focused on that particular person or politician only. But we are realizing and recognizing the move of the Spirit in that individual and or in that politician. There is a big difference. We need to come to be wiser that we do not follow blindly on certain leaders or politicians or whatever their motives and doings are, but let us realize and recognize the move of the Spirit in people, in politicians, in economics, in everything, in all aspects. We need to uh, understand the move of the Spirit and not focus on the person only. Amen. So let's go to our first slide. Here, it's written in Galatians chapter 5, verse 13 to 21. 13, for brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty
for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Diba? All of humanity is free. All creation are free. And there in itself is you cannot uh, force or take over the freedom of anyone unless they surrender it willingly to you, or they follow you of their own free will. And yet, in this present move, the Spirit, we are not encouraging people to just follow blindly. We are not encouraging people to just quote what a certain person says. That's called following blindly. But whenever there are beautiful quotes or beautiful understandings being said, uh, the person that reads that quote is encouraged to bring out his interpretation or his understanding of that quote, and not just repeat that quote over and over and over again. Amen? If you keep on reposting just a quote without your understanding, uh, that's called following. And we are called unto liberty. You need to be free. You need to express yourself. As I always shared, what made the lily of the valley so much more beautiful than Solomon in all his wealth, in all his beauty and glory and grandeur? Why is the lily of the valley much, much beautiful than Solomon? Because the lily of the valley is being true to itself despite it coming from so much dirt and so much dirty things. But when it blooms, the flower, it blooms so pure and perfect because it is being true to its own nature. So as we post in social media, that's why it's called social media. It is a medium wherein we post something to be able for other people to read. When you keep on reposting other people's quotes, you are like feeding people dead things because it is not your quote. You need to try to pick up an interpretation or an understanding in that quote. And if you post that quote, just post your understanding, right? And let's do that in the future. I will try to do that myself. So only use not liberty for an occasion, right? Don't use liberty just because you want to benefit your own self or benefit to, di ba? Use it always. This says, only use not liberty for an occasion, but by love serve one another. Use your liberty, use your freedom to freely love one another, and not just a certain people, a certain someone only. What we are sharing, what we are giving, the blessings becomes something stagnant if you only favor a certain people, a certain group, a certain person, because
they have benefit for you, then that blessing becomes stagnant, becomes something that is unproductive. Amen. So we need to have a deeper understanding of the word. Amen. Namnamin natin yung mga salita na every time meron tayong pinapost, meron tayong unawa na ini-explain. Kapag naunawaan ninyo, namnamin nyo. Namnamin, kainin, um, pagkain mo dito, pag namnam mo dito, maganda yung pagkaka-breakdown mo doon sa pagkain, sa understanding na yon, na kapag yan po ay dumating sa digestive system ninyo, magiging smooth yung digestion and makukuha ng katawan mo lahat ng pinakamagandang benefit ng kinain mo. Pero kung nagmamadali ka palagi kumain, kapag narinig mo mensahe, ay ang ganda ng mensahe, ipi-picture mo, ipo-post mo, then kakalimutan mo lang. Para kang kumain, napakabilis ng pagkain mo, basta lang matapos ang kain mo, then all throughout the week, masakit ang tiyan mo. Bakit? Kasi hindi maganda ang pagkakanguya o pagkakakain mo sa pagkain. Pagdating sa digestive system mo, masakit. Mahirap siyang i-digest sa katawan kasi hindi siya properly nginuya. Amen? Yan ang problema natin ngayon eh. Lahat ng buhay, always fast-paced, lahat, lagi nagmamadali, kailangan gawin dito, gawin natin to, gawin natin yun, gawin natin yun. Kailangan ay dahan-dahan natin ina-appreciate, inunguya, kinakain, yung pagkain natin para pag-digest natin, hindi hirap yung digestive system natin. Hindi tayo mga problema sa pagtunaw ng pagkain at makukuha pa ng katawan natin ang buong benepisyo ng kinain natin. Amen? Alam ko ako, guilty ako dyan. Minsan, nagmamadali ako. Kaya, as much as possible, kapag ako kumakain, talaga, tinatry ko as much as possible na namnamin yung pagkain, bigyan ng panahon na yung tiyan ko na mag-digest, ma para makuha ko yung buong benefit. Pero minsan parang ang hirap kasi parang ang sobrang daming dapat gawin palagi. Araw-araw ang daming kailangang gawin. Pero ito ang tinuturo sa akin ng spirit ngayon. Kung ano sa spiritual, yan din po sa literal. Na kailangan dahan-dahan yung pagkain natin, namnamin natin para pag-digest natin ay maganda yung digestion. May yung hot water. Pahingin ko hot water. So yun. Ah, i-mix mo lang, i-mix mo. So ito, no? Sabi dito, for all the law is fulfilled in one word. So verse 14, all the for all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Yung iba, love thy neighbor nga, sa sobrang love thy neighbor, yung asawa lang ang nilove niya. O meron siyang ibang motibo. Hindi. Kaya ito ni-share sa atin ay para love without conditions because eternal life is always living for others. Ang sarap sabihin pero ang hirap gawin. Yung iba ginagawa pero always may kapalit o merong hinahanap na kapalit. Huwag ganon.
For all the law is fulfilled, 'di ba? Nawawala yung pinakasaysay ng mensahe kapag yan po ay papangunahan mo ng pangsariling interes lamang. So verse 15, but if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another. Diba? Sa sobrang kabaitan mo sa kapitbahay mo, lahat ng meron ka, hihingi na sa'yo. Yan ang problema ng ibang tao eh. Naawa ka, tinulungan mo, hindi lang kamay mo, hindi lang yung tulong mo ang gustong kunin sa'yo eh. Minsan gusto nilang kunin sa'yo lahat ng meron ka eh. Hindi tayo papayag. Amen? Verse 16, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusted against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. But if ye would be led of the Spirit, ye are not under the law. Kapag pinapangunahan natin ang galaw ng Spirit sa lahat ng ginagawa natin, kahit hindi ka sakop ng kautusan. Bakit? Kasi nga, kapag talaga pinapairal mo ang pinaka-essence ng Spirit, wala kang pababaling law. Kahit na yung kautusan ay hindi ka masasakupan ng kautusan. Amen? Sabi ko nga parang gano'n, parang sabi noon ni Pastor Villagonsa, hindi na ma-apply kailanman sa'yo ang thou shalt not kill. For because you love so much, because 'di ba yung ibang tao 'di ba hindi nga kayang pumatay na kahit na ipis eh, 'di ba? So hindi mo pwedeng i-apply sa kanila ang ay nako, dapat thou shall not kill thou shall not kill, 'di ba? Kapag ang galaw mo ay according to the Spirit, hindi ka nasaklaw ng kautusan. So we need to be sensitive to the move of the Spirit. Always, no, mga kapatiran, maging sensitibo tayo sa anong mga kutob o kaya minsan yung 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 boses no na nag-warn sa iyo kapag nanalangin ka, kausap mo at may mga instances na maging sensitibo tayo sa galaw ng spirit sa buhay mo para yan ay maging gabay at pagpapala sa atin. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envying, murders, drunkenness, reveling, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in the past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Sa mga tao na yan ang nagiging fruit mo kapag pinapangunahan mo yung galaw ng laman sa yung buhay. Kapag lagi na lang ang bawat galaw mo ay para lamang sa benepisyo mo lamang, 'di ba? Hindi magiging
maganda. Sabi ko nga, hindi nga magiging maganda yung mensahe. Yun ang mensahe, yung galaw ng spirit sa iyong buhay, yung pagpapala na sa iyong buhay, nagiging stagnant, nagde-depreciate yan, nagiging stagnant, at yung stagnation na yan will lead to yung works of the flesh na binasa ko. So, kapag hinayaan natin na mauna yan, no? Nakita natin, no? Ang dami. Sa paligid natin, ang dami nangyayari. Kasi either mga hindi pagising o nagtutulog-tulugan, whatever man, kailanman mga kapatid, huwag nating kainggitan ang mga taong yan. Sapagkat lahat, sabi nga namin, paulit-ulit, lahat may consequence, merong results lahat yan. One way or another, maaaring hindi mo nakikita, maaaring hindi mo naabutan, pero ginawan ka ng masama, 'di ba? Pero alam mo na wala pong makakatakas sa hustisya. Just be patient, just namnamin mo kung ano man yung mga hindi magandang nangyari sa'yo, pagpulutan mo ng aral, 'di ba? At gawin mong inspirasyon, gawin mong mga stepping stone. 'Di ba sabi ko palagi, sinishare, paulit-ulit ko sinishare, lahat ng mga hindi magandang nangyari sa atin, yung mga aral, experiences na yan, naging bato. Bato na ating pinapatong para maging hagdanan natin na nag-a-ascend sa atin. Hindi ka, imposible na magpapatong-patong ka ng mga bato na ang lakad mo pailalim. Imposible yun. Sa dami ng mga bato na pinagpapatong-patong mo, hindi ka aangat, hindi ka aakyat. Amen? Kaya sa dami ng mga patong-patong mga hagdanan na yan, paakyat yan. Imposible mga magpatong-patong ka ng mga bato o sa hagdanan mo pababa. Imposible yun. So, always, no? Always be sensitive to the move of the spirit. Because if you uh, let that opportunity go at hinayaan mo na, ay hindi, gawin ko na to. Total, wala naman nakabantay. Wala naman nakakakita. Wala naman nakakaalam eh. Gawin ko ito, kunin ko ito. Wala naman. Diyan nagsisimula lahat yan mga kapatid. And eventually, mag-depreciate, aatras siya ng aatras. Amen? So tuloy tayo sa next slide. No? Sa Galatians, tuloy tayo sa verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Amen? Diba? Diba, nag-enjoy tayong lahat mga kapatid sa understanding na ito. Minsan lang kasi, ang mga tao, kapag alam na nila yung mensahe mo o yan yung prinsipyo mo o yan yung pinapaniwalaan mo, kapag meron silang gustong makuha sa iyo, gagamitin nila yan at ito-twist nila para maging pabor sa kanila. Diyan papasok ang pagiging wise mo, kapatid. You need to uh, deal with that in love. And when you deal with all those people, all those unreasonable people who will twist the truth,
just so it suits them, you need to be wise. Use love and be wise. And through that process, through that understanding, through that exchange, when you uh the byproduct of that process is ito. Kapag ginamit mo ang pag-ibig, no, sa pamagitan ng pag-ibig, hindi ka nagpanaig, hindi ka naniwala, hindi ka basta-basta sumasama sa anuman mga sinasabi nila o anuman mga engganyo nila o anuman mga pakausap nila, alam mo naman na may motibo, 'di ba? You get out of that experience, that exchange na meron ito, fruits of the Spirit. Fruit of the Spirit. Amen? Kailangan, may mga panahon na kailangan firm tayo. May mga panahon na kailangan kung talagang walang-wala ay maging walang-wala. May mga panahon na kinakailangan ibigay mo kahit na huling sentimo mo, 'di ba? Tignan mo ang sitwasyon mga kapatid. May mga panahon na isang babaeng bao, isang babaeng widow na may mga anak, yung huling kalahating sentimo niya, ipinamigay pa niya. Imagine mo kapag yun, na-scam yun, edi kawawang-kawawa yung babaeng yun. Pero 'di ba? Tama ang ginawa ng babaeng balong yun kasi ang pagbigay niya sa kalahating sentimo na yun ay kay Jesus Christ, sa gawain ni Jesus Christ. Kaya sinabi ni Jesus Christ, bukod na pinagpala ang babaeng bao yung kumpara sa mga ibang tao na naghulog ng mas maraming pera, pero mga barya-barya lang nila yon. Ito yung babae na nagbigay sa gawain ng Panginoon na kahit yung huling kalahating sentimo niya ay naging pagpapala no, sa babaeng yun. Ngayon, kung meron nakakaalam nun, mangungutang palagi sa'yo. 'Di ba? So, kailangan meron tayong maging wise tayo. Sapagkat ito na ang panahon na talaga kapalmoks talaga lahat ng tao. At we need to be wise na mga kapatid. Oo, magmahal tayo. May mga panahon na kailangan natin magmahal selflessly kahit na sacrificing everything. Yes, but may mga panahon o mas maraming panahon na kailangan mahalin mo sarili mo higit pa sa ibang tao. Kailangan alam natin kung kailan. And this is where wisdom comes in. Intelligence is knowing when no, intelligence is knowing what the value is money is. Wisdom is teaching us how to use that money. Amen? We need to be wise, mga kapatid. Maging sensitive tayo sa galaw ng Espiritu sa pamagitan ng mga panalangin at meditation kay Kristo Jesus. Amen? And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Amen? If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Huwag tayong palaging sa salita lamang. Kailangan isabuhay natin ang mga nauunawaan natin, especially yung mga sinishare natin o mga sinasabi natin, kailangan ay nakikita sa iyong gawa. Amen?
So tuloy tayo 'no. Sa next slide, sabi dito sa Acts chapter 17, verse 30 to 31. "In the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent." May mga panahon na nagtitimpi ang spirit sa mga hindi magandang nangyayari sa kamunduhan o sa buong sangkatauhan. Pero ngayon, kailangan ay baguhin na natin ang sarili natin. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi laging mapagbigay lamang. Minsan, kailangan ang pag-ibig ay maging correction. Share si Sister Jocelyn dito, no? That our efforts, endurance in doing things in kindness, dignity, in the goodness and guidance of the Great Spirit, the desire of our heart shall be given accordingly. Amen? Kailangan maging sensitibo po tayong lahat sa galaw ng Spirit at tignan natin always naka-observe tayo kay Jesus Christ. Amen? Maging mapanalangin po tayo. Ito, paalala ko rin sa akin, mas maging madalas pa na maging prayerful pa. Amen? So now, yung Spirit sabi, for the longest time, ay tiniis ko kayo. Ngayon sa pamagitan ng pag-ibig, darating na ang paghatol. Because He hath appointed a day in which He will judge the world in righteousness by that man whom He hath ordained. Sino inordain niya? Whereof He hath given assurance unto all men in that He hath raised Him from the dead. Sino ba yung tao na ni-raise na Panginoon from the dead? Amen? Alam nyo na, Jesus Christ. Yeah, we need, we need to be always be prayerful, be sensitive in the flow of the Spirit, be sensitive sa leading ni Kristo na nasa bawat isa sa atin. Na kayo rin yun. Amen? So we need, kailangan may mga bagay na meron tayong mga kahinaan o mga, di ba, sabi nga natin, di ba, sin is not imputed, but it is just missing the mark. Pero, 'di ba, kung hindi ka nagko-concentrate sa ginagawa mo, talagang magmi-miss the mark ka kahit na isang milyon, isang bilyon kang nag-try, nag-effort, pero wala lang, wala kang pake, magmi-miss the mark ka. Well, kailangan maging seryoso ka na. Amen? May mga pagkakataon na sa dami ng ating missing the mark, alam na natin kung ano ang tamang galaw at pagbitaw ng pana para matamaan natin yung marka. Alam mo yun, mga kapatid. Huwag mong sadyaing hindi tamaan yung target at sabihin mo, ay, hindi, missing the mark lang yan. Ay, mga pilosopo kayo ha. Mapupuno at mapupuno rin ang spirit. Merong extreme left at may extreme right. Kailangan palagi balanse yan. Ang extreme left is, ang isang extreme ay ah, nagkakamali, akala nila namamarkahan na sila ng kanilang kasalanan, kaya anong paghatol na bato sa kanya ng mga tao na hindi naman niya sinasadya, hindi naman niya ginagawa. Pero sa isang extreme naman sa kabila, since alam naman niya, pagbibigyan naman ako, papatawarin naman ako eh. Sige na nga, okay lang, magkamali ako na magkamali. Total, missing the mark lang naman yan. Mapupuno rin ng spirit, mapansin.
ang nilalaman ng puso mo. Ba't ka nagmi-miss the mark? Kapag kapag talaga todo effort ka talaga at nagmi-miss the mark ka pa rin, okey lang, tuloy mo lang 'yan. Meron ka pang pagkakataon pa, 'di ba? You're doing your best pero hindi mo kayang matamaan talaga, okey lang 'yun, tuloy mo lang. Pero nakikita ng Espiritu, wag mong kailanman lokohin ang sarili mo. Nakikita ng Spirit kung sino ka, ano yung effort mo na ginagawa mo. Alam ng Spirit yung laman ng puso mo kapag niloloko mo na sarili mo, ano, okey lang, mali, okey lang mag-miss the mark ka ng miss the mark total papatawarin naman ako, eh, total wala naman. 'Yan, puno ng Spirit sa'yo, nakikita, nababasa ng Spirit. Kaya nga sabi ko nga 'di ba, the power of ano 'yun, yung last time ni-share ko 'di ba, yung intention. Yung intention na ginagawa mo, kailangan tama yung intention mo mga kapatid. Kasi alam ng Spirit kapag iba na ang intention mo, na hindi ayon sa kalooban ng Spirit para sa'yo. Alam ng Espiritu 'yan. Wag mo hindi mo kailangan lokohin kami, mga taong nasa labas, mga taong nasa paligid mo, hindi mo kailangan lokohin kami na sabihin, "Hindi, lagyan niyo naman ako, eh." Deep down in yourself on a personal level, alam ng Spirit ang intention mo. Kapag sinasadya mo para lang sumunod ka lang sa layaw ng laman mo, alam ng Espiritu 'yan mga kapatid. Alam ng Espiritu 'yan. At makakatanggap ka ng ayon sa katumbas ng iyong ginawa kapatid. That's specially and most unang natamaan ay ako. Ako ito. Amen? Kaya kailangan tama ang intention natin. Pinapaalala ng Spirit na bagamat mahal ka ng Spirit, kapag nakikita ng Spirit na iba na ang intention mo sa pagkakamali mo, pasensyahan tayo, sabi nga ni Vince Dizon, walang sisinuhin dito, Spirit pa. Ang Spirit pa, lolokohin mo. Ano ka, under grace? Ano ka, kasi para unlimited forgiveness? Sige, tuloy mo lang 'yan. Alam mo at alam ng Spirit ang intention mo behind everything you say and do. At wala po akong iba, as usual, wala akong pinapatamakang iba, kundi ang sarili ko po. Sarili ko, amen? 'Di ba? Ang ganda ng mensahe, kailangan tama ang intention natin sa pag-preach, sa paggawa, sa pag-express ng pag-ibig. Sapagkat puwede kang mag-express ng pag-ibig na ayon lamang sa laman. Amen? So, kailangan maging sensitive lahat tayo mga kapatid. Puno ng Spirit at siya po ay nag-i-express ng kanyang galit sa pamamagitan ng sangkatauhan. Amen? Huwag niyo kaming sasagarin, huwag niyo kaming ite-test. Amen? As I am, binibira ko sarili ko, as usual, I'm expressing this outward because of everything that is happening around us. For the longest time, naging ah, napaka-lax, especially sa dito sa Pilipinas, sobra ang sobrang pili ang pagtutupad nila ng
ah, punishment sa pagkakamali, 'di ba? Sa pagnanakaw, 'di ba? Yung nagnakaw ng saging, yung nagnakaw ng grocery, 'di ba? Kulong agad. Pero yung nagnakaw ng bilyon-bilyon, hindi puwedeng kasuhan, hindi puwedeng ikulong. Amen. The Spirit is expressing its anger right now. Sige lang, sige lang. Alam mo ang iyong ginawa at sabi natin sa Revelations, 'di ba? Nakasulat sa Revelations na nung ipapanganak ng babae, nung isisilang ng babae ang bata, alam natin si Kristo Jesus 'yun. Nakapuesto ang dragon para kainin ang bata. Akala ng dragon, kapag kinain niya yung bata, mananalo siya. Ano ba nangyari last time nung ginawa ng diablo na pinako si Kristo? Ah, ngayon, yung batang kinain ng dragon ay siya yung batang nangunguna at nakahari sa sa puso ng dragon. At unti-unti ay sinasakop na ng bata ang spirit, si Kristo, sinasakop niya ang kabuuan ng dragon. At sa pamagitan nun ay nagta-transform ang dragon, nagiging maamo, na 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 ire-restore. For everything comes from the Lord. Everything comes from one source. And if that source that made it to become contrast chooses to reconcile it back to itself, sino ba naman tayo? So, together with that reconciliation is judgment. Judgment, maaring sabi natin wala ng judgment because ano, kapag sinasabi natin wala ng judgment is yung judgmental mo sa kapatid mo. Pero sabi pa rin natin 'di ba, may masama, may mabuti masama pa rin. May kung kailangan 'di ba, gumawa ng masama sa harapan mo, siyempre huhulihin mo. Siyempre iko-correct mo. Hindi tayo na porket walang mabuti masama, may nagnakaw sa harapan mo, sige bigay mo lahat. Sabi ni Kristo 'di ba, kapag sinampal ka sa kabila, bigay mo yung kabila, 'di ba? Hindi gano'n ang ibig sabihin ni Kristo. Amen, 'di ba? Misinterpretation naman 'yan. Ngayon ang Spirit nagsasalita ng ngayon at hindi siya nagsasalita lamang sa pamagitan lamang ng ilan. Mag-express ang judgment na ito sa pamagitan ng righteousness sa bawat isang tao. Dadaan siya muna kay Kristo Jesus at si kay Kristo to all creation and humanity. Amen? Remember that mga kapatid, wala pong makakawala, walang makakatakas, walang maabsuelto. Lahat po tayo ay aani sa lahat ng ginawa natin. Amen? Amen. So, tuloy tayo, no? Ito, sharing ng si Sir Dexter Lacuanan. Lawyer to eh. Actually, yun yun eh. Siya po ay hindi siya kasama sa grupo natin, pero friend ko siya sa Facebook. Nakita ko 'to ni-share niya 'no, at sabi ko napakaganda. Nag-ask ako ng permission sa kanya at nag-okey siya. Sabi dito, "The problem with inclusion is that it eventually becomes promotion, which leads to the normalcy of what once was abhorrent and aberrant behavior." Ibig sabihin, yung mga bagay na napakapangit na hindi katanggap-tanggap minsan sa ngalan ng inclusion ay parang nagiging
katanggap-tanggap na. 'Di ba yung mga bagay, yung mga kabaklaan, yung mga 'di ba yung ang daming mga ano-ano mga design sa mukha nila, yung mga tao. Hindi gano'n ang idea ng inclusion ng spirit, nung sinabi ng spirit, inclusive tayo ngayon. Hindi po. Tolerance of bad behavior should not be acceptable. Kailanman ang mga masamang ugali ay hindi puwedeng katanggap-tanggap kailanman, kailanman. Amen? Ito po ang naging kakulangan for a time dito sa ating unawa. At ngayon inaaayos ng Espiritu ito ngayon sa ating lahat. Ang mga bagay na hindi katanggap-tanggap ay 'wag natin sabihin, "Ay inclusive naman tayo, eh, sige okay lang." But as always I say, against tayo sa spirit ng kabaklaan. Pero kailanman yung taong yon ay mahal natin yung taong yon. Especially kung kilala mo personally yung taong yon. Kaya mong mahalin siya kahit na bakla, tomboy, anuman, LGBTQ man, anuman. Pero kailanman ang masamang gawa ay dapat hindi katanggap-tanggap. So, may koreksyon, merong pagsermon kung kinakailangan, 'di ba, so, kasi ang galaw ng spirit wala naman hindi naman siya something na concrete, eh. It is through types and patterns yung galaw ng spirit. Kailanman walang specific. Sometimes yung galaw ng spirit through shadows and signs and wonders lang. Pero ngayon ni-restore na tayo ng spirit. Kailanman yung mga bagay na hindi katanggap-tanggap ay dapat 'wag natin tularan o i-tolerate. Amen? Sabi ni Brother Kit, ignoring red flags because you want to see the good in people will cost you later. Be good, but be wise. Amen, Brother Kit. Ignoring red flags. Di ba? Ang daming red flags. Ang daming mga patterns kang mababasa sa isang tao na alam mo ang totoong intention ng taong yun just by how he talks, he expresses himself, body language o ano man. Kailangan sensitibo ka mga kapatid. Bakit yung mga mangloloko, yung mga nanghi-hypnotismo, gusto niya palagi yung taong gusto lokohin ka, gusto niya lahat ng attention mo nasa kanya. Tapos ipro-provoke ka, iinisin ka, kokontrolin ka, 'di ba? Kapag ang focus mo kasi ay nasa kanya lamang, doon siya nagkakaroon ng kapangyarihan sa iyong atensyon para manipulahin, para maging ma-distract ka sa mga bagay na gusto niyang kunin sa'yo. Amen? Kaya nga kaya nga 'di ba ang dami yung mga tao yung mga, ay tatawagin ka tapos gusto nila makuha lahat ng attention mo sa kanila, meron balak na yun mga kapatid. Amen? So always be sensitive mga kapatid. We can always see the good in people. Yes, pero always be wise mga kapatid. Be wise. At sa huli, si mismo si Kristo na nagsabi,
Last verse ko, Matthew chapter 10 verse 16. Behold, I sent you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. Amen? Amen po ba? Minsan kailangan maging wais tayo. Hindi pala minsan. Kailangan palagi ay maging wais tayo. Minsan sa ngalan ng pag-ibig, nagsasakripisyo tayo. Pero yung mga taong walang konsyensya, nagagamitin ka, nagsasakripisyo ka, pero sila ang nagbebenepisyo. Wag na, hindi na gano'n. Sinabi ng Panginoon sa atin na darating ang panahon na yon na kapag nandoon na tayo, ay i-enjoy natin ang mga pinagtrabahuhan natin. So anong pinagtrabahuhan mo, i-enjoy mo yan. Huwag kang papayag na ibang mag-enjoy sa hirap mo. Wala na tayo doon sa panahon na yon, mga kapatid. Huwag tayo basta-basta magpagamit, mga kapatid. Oo, siguro may trabaho ka, may boss ka, okay lang sundin mo ayon sa iyong trabaho. Pero yung mga bagay na wala sa job description mo, 'di ba parang ang hirap na 'no? So kailangan maging wise ka sa pagsunod, lalong-lalo na sa mga bagay na wala sa iyong job description. Maging wise ka, kausapin mong boss mo. Puwede mo kausapin lahat, lahat ng mga fighting, sa mga struggles, sa mga anger, mga mistreatment na 'yan, lahat kaya mong iwasan at resolbahin sa pamamagitan ng usap. At kung hindi kayang madala sa usap, kung kinakailangan mong umalis, umiwas, mag-block para sa iyong peace of mind, gawin mo yan by all means, kapatid. Sapagkat ang iyong peace of mind ang pinaka-importanting bagay sa lahat. Amen? Kung kinakailangan na layasan mo ang mga taong gano'n na nanggagamit sa'yo, wala silang magagawa. Wala silang kahit na anong pananakot nila sa'yo, huwag kang magpapadala sa takot. Bakit? Kasi sa pamagitan lamang ng takot ay gagamitin ka. Gagamitin lang ang takot mo sa kanila para i-take advantage ka, mga kapatid. Amen? So many people that through fear, they surrender their power. They surrender their strength. Tama na. Sobra na. Huwag na tayo papayag, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos mismo nagsabi na siyang nagbigay sa iyo ng kalakasan at kalayaan. Dito nga sabi ni Sister Jocelyn, unconditional love is to give hope, help, learnings, and be inclusive, but not to tolerate wrongdoing. Be conformed to what seem to be normal because all are doing such. Be sensitive in knowing, understanding what can be detrimental to our improvement and evolution. Kailangan maging sensitibo po lahat tayo
na sa mga bagay na kung hindi po ito makakatulong sa ating paglago spiritually, maaari siguro kausapin niyo yung tao kung hindi talaga ayaw talagang mag-correct, hindi niya nakikita yung kahinaan ng kanyang ginagawa, siguro kailangan iwasan na lang siguro. Amen? Amen. Amen po ba? So, 'yan lang ang aking maikling mensahe sa araw na ito. Sana po ay naging pagpapala ang aking sharing. Um, Amen. So lahat tayo 'no, lahat tayo may mga shortcomings tayo. Kahit ako, especially ako. So, I will try na i-correct ko talaga yung sarili ko kung may mga bagay na kailangan i-correct. Amen. Just always pray for me. Always, ah, send my way yung inyong mga prayers, inyong pag-ibig, ang inyong unawa, at inyong tulong, prayers. Kayo po, Panginoon, kayo ang nagbibigay encouragement sa akin. Lahat ng mga nakikinig sa akin, everyone who is listening to me right now, you are the ones that encourages me to continue on, to continue my online presence. Believe it or not, I am an introvert person. So my projection is always not that good. But because of every one of you who is listening, who is subscribing in my YouTube channel, thank you, thank you. Uh, I will try my best to post more of my sharing and more move the spirit for our present day. Amen. So, closing prayer tayo. Amen. Panginoon, salamat Panginoon sa iyong pagpapala, sa iyong pagkalawd, sa iyong Espiritu. Salamat Panginoon sa revelation na iyong inihayag sa pamagitan ng iyong maliit na lingkod. Naway Panginoon, ikaw po Panginoon siyang manguna lagi, siyang nag-express ng iyong presence, ng iyong judgment, ng iyong provision, ng iyong blessing to everything, Lord. Makita namin na ang contrast at yung blessing ay lahat ay benefit sa amin, O Diyos. Salamat, salamat Panginoon na ikaw po Panginoon na siya nag-express sa bawat isa sa amin. Patuloy mong i-bless ang iyong maliit na lingkod na upang makapag-share pa ako, many more sharings to come. May mga projects akong balak gawin. Ikaw po Panginoon ang siyang ako yung effort, I will try my best. Pero ikaw po Panginoon siya nagpapala na magkaroon ng buhay ang anumang mga activity na yon. Kaya Panginoon, salamat Panginoon sa iyong pagpapala. Naway Panginoon, may you bless everyone who is listening to this recording right now, whatever is the need of each one. Also, I'm praying for Joanne, Sister Joanne Arnaiz, on the relocation of the site of her drugstore. May you bless her, guide her, and bless her, Lord, with provision. Bless her with speedy processing of the license for her drugstore, and may you
uh, bless everything in her heart's desire to come true uh, through your will. Lord, to everyone who has a need, whatever the need is, physical, financial blessings, peace of mind, answered prayers, Lord, I pray that you give them, you touch them, guide them, bless them, especially my niece. I know, Lord, that she is well already and she will be coming out of the hospital soon. I knowing, Lord, and all things work together for good. So all these we pray in the mighty name of our Lord and Savior, in Jesus Christ's name. Amen. Amen. So thank you everyone for listening. Enjoy life, live long and prosper. Amen. God bless to all.